Okay, so nakapag-update na tayo ng version 2 as of March 2, 11:30. Kinain tayo ng isa't kalahating oras sa pag-update. Ngayon, itong video na to ay para sa may mga existing IPOE at saka pay-as-you-go clients, no? So magtataka kayo, hindi na gumagana yung dati doon sa mga existing. Pero sa mga new clients, magiging okay dapat yung flow ninyo. Pero, again, itong video na to is ginawa ko para sa mga may existing pay-as-you-go clients na running yung promo or kahit expired at saka sa mga subscription-based na IPOE na nakaka-set up na sa version 1. So, paano ang transition? Sige, start muna tayo sa subscription IPOE. So, subscription IPOE, di ba nag-create tayo dati ng products and services dito ng profile tsaka server. Una natin create is yung server. So, itong server na to is yung na-fetch ko or na-create ko before nung ni-register ko si MikroTik DHCP server. So, ano itsura niyan dito sa MikroTik? So, under DHCP, ito yon si number 2. Unfortunately, wala akong nakasaksak ng PC or modem dyan, kaya nakapula siya. Pero ang ginawa nung billing system, nung ni-register natin yung server na ito, ay nag-create siya number 1 ng DORA deny rule. Okay? So, ito yung DORA deny rule na to. Lahat ng nasa address list na ang name ay DORA, i-deny niya. Basically, ano yon? Yung DORA na yon ay yung buong subnet nung DHCP server. So, technically, ito yung implicit deny rule. Tapos, kapag nag-create ka naman ng client, di ba, ang susunod na gagawin mo after service profile, mag-create ka dito. So, sa ating may mga existing na, i-edit nyo lang ito. As in, edit, submit. Dapat okay na yon. Walang gagawin yun sa MikroTik. I-update nyo lang yung entry dito. And then next is products. Wala kayong gagawin dito. As is pa rin kung ano yung ginawa nyo products at yung nakatag na profile, wala tayong movement dito or changes. Ang meron lang tayong changes ay doon sa customer natin. So under this customer, for example, dati tong naka version 1, tumatakbo siya, meron siyang internet. Ang gagawin nyo lang is i-update nyo lang yung service. As in, edit or service button, update. Yun lang gagawin ninyo. Other than that, wala na. So, sa lahat ng clients natin na naka-IPOE, service button and update lang. Wala kayong gagawing iba. So, ano nangyari dun sa steps natin na yon? So, doon sa ginawa natin yon, kung mapapansin ninyo, doon sa version 1 muna, kapag nag-register tayo ng client, magki-create siya ng profile o ng profile na ganito. 'Di ba magkakaroon siya ng 5G 10 Mbps. Nasa ano pala muna tayo, IPOE. DORA 15 Mbps. Tapos i-address list niya yan. Ito, si DORA 15 Mbps na client. So dati ganyan yung approach via address list, tapos magki-create ng Mangle rule for the profiling. So, yan yung mga connection tracking natin bago niya i-accept dito sa firewall rule. Kaya maraming steps, no? Gagawa ng address list, maggagawa ng Mangle rule, tapos ipapacket mark niya yon, i-accept niya dito. Tapos sa simple queues, gumawa siya ng parent queue na DORA 15. Tapos under that simple queue, nandun yung mga leaf ng PCQ. Ito. So, gumawa siya ng queue type na nandito naman sa queue types. Ito mga to. Ito yung mga pinagagagawa ng version 1. Okay? So, maraming processes. Kaya bumigat sa CPU. Ngayon, nung in-update natin sa version 2 yung client, yung service button, then update, anong nangyari? So, basically, ang nangyari lang is yung leases natin na which is ito, yan,
naglagay lang siya ng dynamic address list na DORA accept. Since running ito, may internet dapat to, DORA accept at nilagay niya. At instead na gumawa siya instead na mag-rely siya dun sa Mangle rule, tapos ipasa niya sa filter rules, tapos ibigay niya naman sa simple queues, ito, magki-create ng dynamic simple queue. So, anong itsura sa queuing niyan? Diretso na siya. Yun, may dynamic entry na siya doon. At least dito, ma-determine mo na individually yung traffic nila. Okay? So, once na nagawa mo na lahat yun, again, ang pinag-uusapan natin ay PoE subscription, no? Safe na nating burahin, number 1, lahat na may makita kang DORA dito, except yung DORA na, wait lang, dapat may DORA drop dito eh. Sorry. Hindi pa pala natin in-update yata. Check ko lang ha. Yung server dito. Itong server. Kailangan muna nating burahin to. Kasi yan yung ginawa ni version 1. And then, i-register nyo ulit. Same name kung gusto ninyo. Tapos, DHCP2 yung services niya. Kung mapapansin nyo kanina, yung under network segment yung nakalagay. Ngayon, ang mangyayari is DHCP name na. So, anong ginawa niyan sa MikroTik? Gumawa siya ng DORA drop na rule. Yan. So, ano naman to? So, si DORA drop, yan yung magsasabi kung sino lang idadrop niya. Unlike ito, sa version 1, lahat ng segment idadrop niya pwera dun sa mga naka-accept rule sa taas. So, kung ganyan na yung situation natin, pwede mo nang burahin yung DORA na version 1 tsaka yung mga plans na ginawa dito sa firewall rule. Delete na yan. Huwag nyo muna intindihin to kasi sa 5G to eh. Ngayon, sa Mangle, pwede ko na rin burahin lahat ng DORA na create niya. Laging 3 yon. So, itong 3 to, isang plan yan. So, pwede ko nang burahin yan. Sa address list naman, pwede ko nang burahin yung hindi naka-dynamic na ganitong IP address. 'Di ba kanina ginawa natin tong dynamic entry na to sa leases. So, since parehas ito yung ginawa ng version 1, ito naman yung ginawa ng version 2. So, pwede ko nang burahin ito. Okay, huwag niyo muna ding isipin yung networks tsaka 5G dito. Last but not the least, burahin nyo na rin itong DORA na full segment. Kasi ito yung ginagamit ng version 1 para i-deny rule lahat ng segment sa baba. By default. Pwede mo nang burahin yan. So, ang natira na lang dyan, basically dapat ito. Okay? Sa mga naka-IPOE subscription. Huwag nyo muna intindihin to. Okay, kung ganyan na yung situation ninyo, ang makikita na lang dapat natin, DORA drop sa filter rules. Sa Mangle, dapat wala na kayong makikita dyan. Sa address list, ang makikita nyo na lang yung mga dynamic entry. It's either DORA accept or DORA drop. Ganun na lang per client. Ngayon, sa simple queues or sa queue list, since nag-entry na siya ng dynamic queue dito, pwede mo nang burahin yung DORA parent queue na ginawa ni version 1. Pwede mo na rin burahin lahat ng queue types na DORA na create ni version 1. Okay. So, yun yung pinaka-final na state na kailangan natin. Ito sa 5G yan. Mamaya explain ko na, ma'am. So, ang kailangan natin makita sa simple queues is dynamic entry per client. So, 15 MB. Saan yan nakuha yan? Sa leases kasi doon na tayo naglagay ng rate. So, kung may burst ka, kasi yung flat lang nilagay ko, kung napansin niyo dito sa products and services, under profiles, di ba? Wala ako nilagay na burst dito. Yung mga value, burst time, burst threshold. Pag naglagay ka dyan, lalabas dito yon sa 00, 00. Ito, by default, 10 seconds. Then, priority 8. Okay? So, yun yung
bagong approach natin sa IPOE. And then if naka-version 7 ka, may option na ngayon, hindi sa lahat ng version 7, no, na pwede kang gumamit ng Q type dito. Kung FQ Codel, Cake, whatsoever. Pero by default, wala ako nilagay kasi hindi naman lahat ng version meron ito. Okay, so dapat ganon ang final state ng IPOE subscription ninyo. Okay. Next is pay as you go. Sa pay as you go, nung nag-create tayo ng server under settings, ito, create natin daw, sorry, meron na pala. Ito, pay as you go. Nakikita natin yung network. Ang ginawa ni version 1 dyan is gumawa siya ng filter rule na networks. Yan, ginawa niya yan. So, parang sa IPOE, yung networks na yan, nag-create din siya dito ng buong segment ng pay as you go to deny. Okay, i-deny niya lahat ng segment by default. Yun yung ginawa ni version 1 dito. Ngayon, ang gagawin lang natin, burahin naman natin ulit yan. And then, i-register ulit natin. Auto-detect na dapat siya. So, DHCP1 ang gagamitin ko. Pay as you go. Add server. Kung makikita natin, instead na segment na yung lumalabas dito, dapat yung DHCP name server na ilalabas. So, anong gagawin naman ito sa version 2? Gumawa siya ng PyG drop. Tulad kanina, di ba? Dora drop. Ngayon, PyG drop. So, pwede na ba natin tanggalin to? Yung ginawa ni version 1? Yes. Tanggal. Now, susunod is yung sa internet promos. Sa under profile, edit, submit lang din. Para lang ma-refresh. Sa promos, wala na kayong dapat gawin. So, sa version 1 kasi, pag ginawa natin tong profile, magki-create siya ng number 1, itong mga manggel, PyG, tapos kung ano man yung profile name mo. And then, sa simple queues, magki-create siya ng parent queue at saka sa queue type, magki-create siya ng mga PC queues. Okay, so sa ngayon, wala na siyang gagawin. As in, purely nasa billing lang itong profile na to. Sa promos, wala kayong gagawin. Ang gagawin na lang natin is mga records kung may running promo. Pag sinabi kong kung may running promo, katulad nito, may internet siya ngayon using version 1. So, running siya, no? So, ayaw naman natin siyang maantala. Kaya ang gagawin natin sa kanya, para mag-take effect yung version 2, ay, number 1, aalamin mo lang kung ano yung bandwidth or yung profile na ginagamit niya. So, alam natin dito, 10 Mbps yung ginagamit niya based dito sa internet promos na create natin. Ngayon, hanapin lang natin yung MAC address niya na ito dito sa leases. Fortunately, madaling hanapin kasi ito rin siya, di ba? Under 101. Ngayon, ang gagawin lang natin, since running promo, tumatakbo yung promo niya, dito sa address list, piliin na lang natin or ilagay nyo lang dito is PyG accept. Hindi nyo to kailangan gawin sa mga new clients sa mga existing na may running promo lang. And then sa rate limit, since 10 MB siya, lagay nyo lang muna yung flat, kahit flat muna. Kasi sa next renewal niya, kung burst yung i-renew niya, automatic mag-change yung rate limit na yan. Okay. So, once in-okay mo na yan, magkakaroon na ng dynamic entry dito na PyG accept, which is si .254, yung client natin. So, is it safe na tanggalin ko naman itong ginawa ni version 1 para sa kanya? Yes. Safe na rin ba tanggalin to? Yung address list na ginawa sana doon sa filter rules na deny all? Yes. Pwede na tanggalin yan. So, may iwan na lang dapat is ganito. PyG accept kung mayroong running promo. PyG drop kung wala siyang running promo. Okay? So, kung may mga clients kayo na existing pero expired, gawin nyo lang is PyG drop. Ilagay nyo siya sa PyG drop.
Malinaw tayo doon. So, eto ngayon yung kailangan mo makita sa address list. Ngayon, sa filter rules, pwede ko na bang burahin yung accept rule na ginawa ni version 1? Yes, pwede nang burahin. Kaya ang end state dapat dito sa filter rules, ang makita mo lang ay PyG drop, wala nang iba. Kung PyG ka lang ha. Pero kung dalawa IPOE, subscription, tsaka PyG, itong dalawa makikita mo. Next is sa Mangle rule, pwede ko nang burahin ito? Yes. Lahat ng mga PyG created profile, pwede mo nang burahin. So basically, wala ka dapat makikitang Mangle. Kahit IPOE subscription yan o PyG subscription yan. And then, ayun, sa simple queues, pwede ko na bang burahin yung parent queue na create ni version 1 para sa PyG 10 Mbps? Yes. Kasi ang dapat makita na lang natin dito is dynamic entry na galing sa leases. Per client ha, individually. Last but not the least is yung queue type, pwede ko nang burahin yung mga PyG created ni version 1 dahil hindi na tayo gagamit yan. So, ang end state, walang laman ng queue type na manually added. Sa simple queues, puro dynamically per client na yung makikita mo either DHC, PyG or IPOE subscription. Okay? And then sa leases, ganito dapat yung makikita natin. Kung merong promo, PyG accept, tsaka yung profile niya, o yung speed niya. Kapag wala namang promo, PyG drop ang ilalagay natin. Tapos, kahit may rate o walang rate, kasi nakadrop naman. So, yun dapat yung mga consider natin. Then, sa address list firewall, dapat makikita mo lang dynamic entry na rin na PyG accept or PyG drop. PyG accept kung may promo siya, PyG drop kung wala. Individually, kasi per IP tayo dito. Sa Mangle, wala kang dapat makikita dyan. Sa filter rules, dapat ganito lang makikita natin. So, PyG drop kung PyG ka lang, or IPOE, Dora drop kung IPOE subscription ka lang. Or both, ganito dapat. Okay, so yun ang magiging need mo gawin kung may existing PyG clients ka or may existing IPOE subscription clients ka. Dahil pag hindi natin nagawa yun, although magte-take effect pa rin naman yung version 2, pero kailangan mo pa rin i-update yung number 1, yung server, tsaka yung mga profile. Pwede bang hintayin na lang na mag-expire kunyari sa pay-as-you-go? Expire na lang yung running niya. Tapos pag nag-renew siya, version 2 na yung kakagat. Yes, pwedeng ganon sa pay-as-you-go. Pero, syempre, hihintayin mo pa. What if binura mo na yung mga mangles mo dito? Magiging unlimited yun. Kaya, I suggest, gawin nyo itong procedure na to. Ngayon, sa IPOE naman, no choice ka but to update the service and, so dito pala, customers records, update the service, and then, submit lang. O update. Yan, ganun lang. Service button, update. Provided, nagawa mo yung products and services update saka yung servers. Yung profiles and servers na update mo. Nabura mo to, tapos nire-entry mo sa profiles, edit, submit lang. Okay? Sa products, wala tayong gagawin ha. So, yun lang naman for the existing clients ninyo. Yung mga bagong client, automatic na yan, magte-take effect na yung V2 natin, mapa pay-as-you-go or IPOE subscription. Okay, salamat. I hope naging informative sa inyo. And let me know if may question kayo, chat nyo na lang ako. Thank you.